Hello po mga kababayan, mga tugang mga manoy mga manay. Ako tabi si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ngunyan, mga tugang, pag-iristoryahan ta, ining bagong revelasyon ni Atty. Harry Roque. May alam mission impossible pala silang plinano. Noong binahe, si dating Pangulong Digong after na i-serve yung warrant of arrest ng Interpol dito sa Manila ni General Torre. Ngayon, di ba, sinakay ng eroplano, nag-stop over sa Dubai to Netherlands. Plinano pala, mga kababayan, na i-intercept si Digong para agawin po sa kamay ng mga authorities. Pang mission impossible po. Yun ang binulgar, mga kababayan. Ngayon ni Atty. Harry Roque sa ika-100 days na pagkakulong sa ICC ni Digong. Ayan ba? Harry Roque reveals failed attempt to intercept Rodrigo Duterte in Dubai after Manila arrest. Ito si Harry Roque. Tapos sabi niya, may asylum plan niya para kay FPRRD before ICC arrest. Ako nag-orchestrate. Kaya pala failed. Lahat man ng mga plinano po ninyo, Atty. Harry Roque, palpak. Pati yung sarili ninyong asylum na in-applyan dyan sa dahig, failed din. O, di ba? Paano hindi mag-fail? Na yung mismong utak ninyo, palpak, failed din. O, di ba? Tingin ko nga mga kababayan, itong si Atty. Harry Roque, mga ilang weeks pa, baka nga hindi abutin ng weeks, pag nahuli ito ng mga authorities, pusasan ito ni General Torre, mga kababayan, or ni, kasi wanted siya, ni NBI Director Jimmy Santiago, malamang mabaliw ito siya, Atty. Harry Roque. Pag pinagmasdan ninyo si Atty. Harry Roque ngayon, pag nagsasalita, malapit na po sa pagkabaliw, mamaya, i-play ko sa inyo po. I-replay ko yung kanyang mensahe. Kausap na naman, nagtipon-tipon doon sa dahig para sa 100 days in detention ni Digong. Ayan siya. Grabe na po ang stress niya, Atty. Harry Roque. Yan ibang-iba na mga kababayan ng itsura. Habang may pangiti-ngiti siya, pero basa sa kanyang mukha at sa kanyang itsura, ang matinding stress, ang napakabigat na problema, na siya man lang po ang may gawa. Kaya napasok siya sa trouble dahil sa katarantaduhan niya. Diba? Lahat man sila, mga kababayan, si Digong, si Sara, napasok sa matinding problema na sila yung may gawa. O ngayon, ibigay ko muna sa inyo, mga kababayan, kung ano itong ni-reveal ni Atty. Harry Roque. Ito yung mission impossible, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng Abogado News, former presidential spokesperson Harry Roque disclosed that allies of former President Rodrigo Duterte tried to intercept him during a layover in Dubai in an attempt to stop his handover to the International Criminal Court in the Netherlands following his arrest in Manila last March. So, ganun pala yung nangyari. Nag-stop over sa Dubai, di ba? Yung eroplano, nag-refuel din siguro. Nag-attempt na i-intercept yung dating Pangulo ng mga supporters niya. Bakit niya, Mr. Maravillas, ikinikwento pa ito ni Atty. Harry Roque? Iwan ko sa kanya. Ito kasi si Atty. Harry Roque. Walang sikreto. Lahat tinitelegraph, sabi ni Yusek. Salamat niya kay Atty. Harry Roque kasi yung mga plano niya tinitelegraph. Ganon, mga kababayan. So itong si Atty. Harry Roque, imbis makatulong po, lalong napapasama yung mga plano kasi daldal ng daldal. Di ba? Kaya dumaldal kasi siguro ay ang natura ni Atty. Harry Roque, naninikip yung dibdib niya at haros siguro
Pakiramdam niya, mababaliw siya. Malapit na po sa pagkabaliw. Pag hindi siya dumaldal, pag hindi siya magsalita, dahil sa tindi ng stress at problema na kanyang kinakaharap, kanilang kinakaharap mga kababayan. So ang outlet niya, yung mag-vlog ng mag-vlog at magpa-interview ng magpa-interview, dumaldal ng dumaldal. Pambihira po ang pagkataon ni Atty. Harry Roque. O ngayon, ibinulgar niya yung plano sana na Mission Impossible mga kababayan. Hindi tulad ng pelikula na Mission Impossible, successful yung operation. Ito, nag-fail mga kababayan. Failed attempt. Yan o, i-intercept sana daw. During stopover, layover sa Dubai para mapigilan yung pag-turnover kay Digong sa ICC. So sabi dito sa kwento, but the attempt was unsuccessful because Vice President Sara Duterte arrived an hour after the private plane carrying her father left Dubai for the Netherlands, sabi po ni Roque. So na-late si Sara. Pero kahit hindi po na-late, imposible na mangyari yung kanilang attempt, desperate attempt, mga kababayan. Pero naintindihan natin kung bakit ganon sila. Ganon ka-desperate. Kasi nga po, ito na nga, it is almost impossible na si Digong, mga kababayan, sa lakas ng ebidensya mula sa kanyang bibig mismo, itong crimes against humanity, itong bring him home, na gusto nilang mangyari na paulit-ulit nilang ginagawa. Sara nga nasa Australia para sumali sa mga rallies. This is an impossible effort. Hindi pa dadala sa ganitong mga panawagan, pressure ang ICC judges. Ang kailangan gawin nila, palakasin yung defense. Kaya lang sa lakas ng ebidensya, yung ebidensya galing mismo sa admission ni Digong, mga public pronouncement niya, public statement, dokumentado, yung kill, talagang mahirapan na si Digong, mga kababayan, makabalik pa. Malamang yung kanyang laging sinasabing mabulok siya sa kulungan, yun talaga ang mangyari po sa kanya. Pero naintindihan natin ang efforts ng kanyang pamilya at mga supporters. Siyempre, ganun yung gagawin nila. Tama po. So sabi sa kwento ni Roque, na kinausap daw nila yung mga top official in Dubai to try to stop Rodrigo from leaving after his plane stopped there on a layover on the way to the Netherlands. Nagtangka po kaming harangin si Tatay Digong sa Dubai, sabi po niya, habang kausap yung mga supporters in The Hague, marking the 100 day in detention ni Digong. Ewan ko kung ano yung magiging reaction na mga kababayan dito sa sobrang tabil. Kung ano ang magiging reaction nito ni Sara Duterte, saka ng mga kapatid ni Sara, si Baste at si Pulong. Hindi po mapigil ang bibig ni Hindi mapigil ang bibig ni Harry Roque. Daldal ng daldal. Kaya pati yung kanyang application po for asylum sa Netherlands, denied sa sobrang daldal. Diba? Sabi dito, but he said that for this to happen, a member niya of Duterte's family had to file a complaint in the UAE sa United Arab Emirates about his alleged kidnapping. Yun po ang dahilan kung bakit ura-uradang sumakay ng eroplano si BP Sara. First time ko pa lang kuninto ito. Pumunta ng UAE. He recounted in his message which he posted on Facebook. Kaya daw ura-urada, yumarga si Sara, imposible naman po yun na abutan pa niya. Makapag-file ng reklamong ura-urada, madidesisyonan ba yan agad-agad ng mga authorities ng United Arab Emirates? Ito yung mga imposible na mga aksyon, mga kababayan. Pag Mission Impossible nga. Parang yung ginawa ng kanyang mga supporters dito, si Bato, aliado, nag-file ng petition sa Supreme Court hoping for TRO, mga kababayan. Diba? Pagkatapos nag-announce, yung nakalimutan ko yung pangalan, yung kumandidato sa pagkasenador, na abogado, na natalo, biglang nag-announce, mga kababayan. I-post na lang ninyo, nakalimutan ko yung pangalan. Nagpakalat ng fake news sa kasagsagan, mga kababayan, ang pag-aresto kay Digong. Ang sabi, may TRO na niya, fake news.
Wala man TRO po yung Supreme Court. Kasi hindi man ganun ang proseso. Kailangan man paka-file, may TRO agad na ipapalabas yung Supreme Court. Ano yan? Naalala ko na si Lambino, Attorney Lambino, nagpakalat po ng balita na may TRO na niya. Hindi na po, nag-schedule na ibiyahe si Digong. Yun din yung attempt nila, mga kababayan, base dito sa kwento ni Atty. Harry Roque. So, sabi ni Atty. Harry Roque, yung mga supporters daw ni Digong had been expecting Sara to arrive before her father's plane departed from Dubai layover because at the time, there had been no clearance yet for the private plane carrying Rodrigo Duterte to land in the Netherlands. Pero na-late daw si Sara kasi BP Sara was delayed by 1 hour. Somebody was waiting with a copy of an affidavit niya for Rodrigo to sign along with friends and lawyers. Tiwala daw sila na once na i-file yung complaint, yung Dubai police would have had to conduct an investigation. Then prior to the arrest, he also said he had also tried to stop the former president from returning to the Philippines from Hong Kong. Siya daw yung nag-orchestrate. Kaya naman pala palpak. Lahat na in-orchestrate mo, pati sa sarili mo, sa buhay mo, lalo na dun sa pugo. Ayun, checkmate kayo. Hindi obra yung mga kasamaan ninyo. Di ba? Masyado ninyo kasing ina-underestimate yung ating mga authorities. Tulad ng pagcha-challenge mo, paulit-ulit. Sabi ni Henry, come and get me, Anya. Sagot ni Jose Castro, wait and see, Anya. Hintayin mo lang at tingnan natin. Come and get me. Kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Sabi ni Harry Roque. Sabi ni Jose Castro, ayon naman po sa DOJ, ay naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, ayon naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Maghintay ka. Sigurado, yung kayabangan mo, Atty. Harry Roque, matutulad ka kay Tebes, umiyak sa harap ng kanyang nanay. Di ba? So sabi niya, ako niya yung nagplano, nag-orchestrate a meeting between Rodrigo and Sara in Hong Kong to talk about the possible arrest of the former president on the basis of an ICC warrant in relation to his crimes against humanity case. So during the meeting, father and daughter discussed whether the former president would return to the Philippines or would stay in Hong Kong. Pero sabi ni Roque, si Digong daw never thought of seeking asylum in Hong Kong. Asylum is not an option there anyway, since Hong Kong is not a signatory to the 1951 Convention relating to the status of refugees. Paliwanag po ni Roque. So Rodrigo took a flight to Manila from Hong Kong and was arrested upon arrival. So sabi ni Roque, siya at si Sara had also prepared a petition in case Rodrigo would be sent to The Hague to be turned over to the ICC. But he said the former president had adamantly believed that he would not be sent to the Netherlands because the ICC no longer has jurisdiction over the Philippines. Rodrigo had also expected to be brought to a local court first and was certain it would not approve his departure for The Hague. Yan ang kanyang kwento, mga kababayan. Lahat ng inyong assumption, mali. Yan kasi, in-underestimate ninyo ang ating gobyerno. Ngayon, outsmarted kayo. Tanggapin na ninyo, magaling. Magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating Pangulo hindi lang masyadong masalita, pero malalim siya kung gumalaw. O diba? Yan kasi, naniniwala kasi kayo sa sarili ninyong kasinungalingan. Pinaniwala ninyo ang inyong sarili na ang ating Pangulo kuting. Pinaniwala ninyo ang inyong sarili na ang ating Pangulo bangag. So ngayon, na-outsmart kayo ng isang pinaniwalaan ninyong bangag. Lumalabas, hindi talaga totoo yung
sabi ninyong bangag yung ating Pangulo kasi hindi makakaisip ng ganyan kalalim. Hindi sana kayo na outsmart. O di ba? Naniwala si Digong na dahil umalis na siya sa ICC para makatakas siya sa pananagutan, hindi siya maisusurrender. Hindi siya makukulong sa ICC. Yung ICC, mas matalino yung mga taga-ICC din eh. Mga judges ng ICC. Pinadaan sa Interpol kung saan may obligasyon tayo. O di ito na nga po yung nangyari. Sabi ni Roque, wala po kasi sa isipan ni Tatay Digong na mag-asylum sa Hong Kong. Hindi po kasali ang Hong Kong doon sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. He also revealed that Duterte even rebooked an earlier flight from Hong Kong to Manila where he was arrested hours later in what supporters claim was an extraordinary rendition. Kayo lang naman yung naniniwala niyan na ganyan. Kidnapping daw ang ginawa. Saan ka nakakitang kidnapping na may warrant of arrest issued by competent court tulad ng ICC, pinadaan sa Interpol. Kayo lang naman ang gumagawa ng ganyang kwento at pinaniniwalaan ninyo. Kaya nga yung mga mosyon at argumento ni Atty. Mijaldea doon sa ICC, sa harap ng mga judges, di man pinapansin ng mga judges. Hindi pinansin, mga kababayan. Pinasalita lang siya. Afterwards, hindi man. Wala mang komento doon. Di ba? Kaya sabi ni Roque, imbes na umalis siya sa original flight niya na hapon, kumuha pa siya ng mas maagang flight sa umaga. At yun ang hapon, nakikita na natin, nagkaroon ng extraordinary rendition, nakidnap na si Tatay Digong. Ayan ang kanilang narrative, mga kababayan, kidnapping. Na sila lang ang naniniwala sa kwento. Tapos sabi ni Atty. Roque doon sa harap ng mga supporters supporters ni Digong sa Dahig, hindi daw nila mapapatawad ang Marcos. Wala man pong sinasabi yung Marcos sa family other than si Sara o si Amy. At walang rason na humingi ng kapatawaran ang Marcos. Lalo na si PBBM. Walang rason na yan na yung inapi ninyo. Pinagsabihan ng mga masasamang salita, siya pa yung hihingi ng tawad. Di ba? Itong pag-cooperate sa Interpol ng ating gobyerno, parte ito ng ating obligation. This is not personal para sa ating Pangulong Bongbong. Hindi ko dating Pangulo, bibigyan na ng special treatment at hindi na tayo magko-comply. Lalo't yung krimen na final laban sa dating Pangulo, crimes against humanity. At yung mga biktima, kapwa natin mga Filipino, in which the President, ang ating Pangulong Bongbong, has to serve. Di ba? Hindi man lang ibang tao, kundi kapwa Filipino. At dapat maintindihan natin na ang kaso hindi man final ng ating gobyerno. Hindi ang ating gobyerno nag-file ng crimes against humanity, kundi mga pribado, the families of the victims ng war on drugs ni Digong. At ito, final 2017 pa. Nagkataon lang na yung warrant of arrest, mga kababayan, issued by the ICC, na iserve sa panahon na nananungkulan ang ating Pangulo bilang presidente, si PBBM. Kaya misdirected po ang lahat ng galit ng mga Duterte. Misdirected po. Dapat magalit sila, mga kababayan, una sa sarili nila or doon mismo sa mga complainant sa family. Pero may karapatan din magreklamo siyempre kasi hindi man lang binigyan ng due process. Sabi nga natin, mapalad si Digong kasi siya buhay na buhay pa. At binibigyan siya ng due process, the right to defend himself. Kumuha pa siya ng pinakang magaling na abogado para siya ay paglaban ang kanyang karapatan. Pero yung 30,000 plus na biktima ng extrajudicial killings, wala na. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na makakuha ng abogado para i-defend yung kanilang mga sarili before po na nangyari yung AJK sa kanila. Kaya maling-mali ang posisyon, mga kababayan, ng mga Duterte. At saka, pangalawa, mismong si Digong yung nagsabi na willing siyang harapin. Challenge pa nga niya yung challenge pa niya yung mga taga-ICC. Nasaan na niya kayo?
Yan po, yung investigation ng Quadcom mo. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. So yan mga kababayan, ang problema sa mga supporters ni Digong, na mismong si Digong na yung nagsabi na willing siya to rot in prison for all time. Bakit hindi ninyo inuunawa? Willing siya to rot in detention cell. So bakit pa ang inyong sinisigaw, bring him home? Gusto na nga niyang mabulok doon. Ba't kinokontra ninyo ang gustong mangyari ni Digong? Pinapamadali nga niya nung iniimbestiga siya sa Quadcom. Bukasan niya agad, pumunta kayo rito, baka mamatay na ako, hindi ninyo ako maimbestiga. So anong problema ninyo mga Duterte supporters? Na yung mismong principal, yung mismong akusado, enjoy siya doon. Na-interview si Digong after na si Sara mismo yung nagsabi, mabuti yung kalagayan, maayos. Naka-adjust na. Tayo man lang ang daldal ng daldal. Pero si Digong willing na panagutan yung kanyang mga kasalanan. Di ba? Kaya kakaiba mga kababayan itong mga supporters ni Digong. Iba yung sinasabi sa mismong amo nila. Yan si Harry Roque. Sariling bansa natin, sariling Marcos Jr. ang nagsurrender. Courtesy ng Shadows World. At kasuklam-suklam. Patawarin niyo po kami kung talagang hindi namin mapatawad ang mga Marcos. Patawarin niyo po kami kung talagang kahit saan sasabihin namin, banga, hiwi, butot. Di ba po? Kitang-kita sa itsura, mga kababayan ni Harry Roque, pati sa kanyang pananalita. Malapit na pong tingin lang po natin, malapit na bumigay yung tornilyo dito sa... malapit nang mabaliw si Atty. Harry Roque dahil sa kanyang pinasangkutan. Ginagamit lang niya po itong issue kay Digong para mga kababayan mapagtakpan yung sarili niyang problema, yung involvement niya sa Pugo, yung kasong qualified human trafficking na walang piyansa. Wanted siya eh. So, para mailihis yung issue sa kanya, bukang bibig niyang issue ni Digong. Si Digong nga po, ayos ang kalagayan, willing na mabulok sa kulungan. Siya mismo nagsabi, willingan niya ako to rot in prison at all times. You see? Tingnan niyo itsura ni Harry Roque. Grabe na yung stress. Butod! Dahil kayo po mga kidnapper, hindi lang kidnapper na mga bata, kidnapper pa ng presidente. Patawarin niyo po kami kung hindi namin mapapatawad ang mga Marcos. Never again! Never! Never again! Never again! Kahit anong gawin mo. Grabe na po stress. Hindi lang po si Tatay Digong ang kinilang kinidnap. Binaliwala po nila ang soberenya ng Pilipinas. Binaliwala po nila yung buhay na binuwis ng ating mga ninuno para tayo maging malayang bansa. Lahat baliktad yung sinasabi. Anong ginawa ni Digong sa issue ng West Philippine Sea? Di ba? Iyan ang sinasabing pinaglaban na soberenya. Ang nakikipaglaban para sa sovereignty ng ating bansa, yung ating Pangulo. Di ba? Yung mga sinabing binuwis ang buhay ng mga ninono natin, yun mga heroes yun. Talagang dapat kilalanin yung sakripisyo nila. What about yung ginawa ni Digong? 30,000 ang nagbuwis ng buhay. Hindi man lang po binigyan ng due process. Sentensyado agad. Nakita ninyo?
kung gaano kasama ng pag-iisip nito mga taong ito, nito ni Harry Roque. Wala siyang paki sa mga biktima. May paki siya sa nambiktima. Huwag kami, Harry Roque. Hindi lang po si Tatay Digong ang pinaglalaban natin dito. Pinaglalaban po natin yung ating soberenya, yung ating kalayaan bilang isang bansa. Patawarin niyo po kami kung hindi kami mapagpatawad. Malapit na pong mabaliw. Sabi ko nga po, pag ito ay pinusasa na ng Interpol at sinurrender dito sa Pilipinas, malamang bumigay na yung isip ni Atty. Harry Roque. Baka magsasalita na itong nag-iisa. Yan grabe na po ang stress. Walang ibang dapat nasisihin sa mga problemang kanilang kinaharap, kundi yung kanilang sarili. Ito po ay consequences ng kanilang mga maling ginawa, maling aksyon. Pagkatapos, isisisi ninyo sa ating Pangulo na nakatutok lang sa trabaho. Huwag kami, harapin ninyo squarely yung inyong mga ginawang kasalanan. Si Digong, very willing siya na mabulok. Yun mismo yung kanyang hamon. Ganon din dapat ito si Atty. Harry Roque. Kung tagahanga ka talaga ni Digong, you should have that courage to face the music. Umuwi ka na rito sa Pilipinas. Kung wala kang kasalanan, makakalabas ka pagdating ng oras. Di ba? Yun mismo yung challenge sa'yo ni Panelo, kapwa mo supporter ni Digong. O ngayon, yung mga supporter ni Digong po, mga DDS, nag-away-away na po. Palibasa, palaaway. Yung mga vlogger po ni Digong, ni Sara, nag-away-away na. Sila nagrarambulan, mga kababayan. Pakinggan natin si Marlica. May inaaway. Ng retainers ng lawyers fee? Umatras kayo? Bakit kayo umatras? Kung talaga gusto niyong labanan ang mga bangag, kung gusto niyong labanan ang mga matos, Crisette, sumagot ka. Si Crisette. Trixie, sumagot kayong dalawa. Si Trixie, kaaway. Kinausap niyo si Harry Roque. Naampatin ako. Anong sabi ko? Narinig ko naman yung boses ko, Trixie, di ba? Ako, nag-okay na tayo. Huwag niyong ibahin ng kwento. Dahil hindi kayo mananalo. Ano sabi ni Harry Roque sa inyo? Sabihin kay Alpot, kausapin si Maharlika, at ayusin, even biguluhan. Gusto mo, di ba? Gusto nyo kasama kayo Palibasa, sa meeting. mga Bakit kayo palaaway? kasama naman kayo sa issue? Wala naman kayo, hindi kayo naka-witness. Duwag pala kayo eh. Puro kayo pahaging. Tangay na pangalanan nyo ako. Puro kayo pahaging kadyotahan. Nagmamakaawa kayo sa akin. Through Harry Roque. Naampatin yung bunganga ko sa social media. At si Alpot, pinoprotektahan nyo. Dahil si Alpot Tera ang nagbibigay sa inyo ng access noon kay Pangulong Duterte. At si Alpot Tera ay traidor. Pinicturan ang lahat ng kaletsihan. Diba? Pinicturan, yung kaletsihan niya, binaboy niya Pangulong Duterte. Tanungin kita, diba? Nagtalinuhan kayo. Para kayo kay Pangulong Duterte, salamat, PRRD, biga-biga, Alpot Patuta. Tama ba? Na yung pinoprotektahan yung Alpotera ay pinicturan ang mga private moments ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba yan? Kita ninyo yung mga ugaling yan? Lahat ugaling barbaro. Anyway, bagay nga sila, mga kababayan na magkakasama. O ngayon, sila nagbabalyahan mga kababayan. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office.
At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Tapos, ito naman po yung bago naming product. Binibenta ng aking anak na architect entrepreneur. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix mula sa Australia. Bukas, June 22, may meet and greet sila dyan sa near MOA, Pasay, Manila. So ito pong amazing pure organic barley po, endorsed by Maritoni Fernandez, isang cancer survivor. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For inquiries, look for Riz Maravillas po. I-message na lang po ninyo siya. Yan ang kanyang Facebook account, Riz Maravillas.